Para nga sa inyong kaalaman mga idol, next week na magsisimula ang postseason ng NBA kaya halos lahat ng mga playoff contender 100% seryoso na sa mga laro. Either nagsisecure na sila ng pwesto o kailangan nilang makakuha ng magandang momentum. At isa sa pinakamainit na team ngayon sa Western Conference, ang Denver Nuggets na nagkaroon ng 10-game winning streak kasama ang ilang mga impressive wins laban sa mga contender kagaya ng San Antonio Spurs. At nagawa nila yan salamat sa pagiging healthy at pagkakakumpleto ng kanilang full lineup. Nasa full rhythm na rin naman ang lahat kaya nakikita na natin ang performance ng Nuggets ang tunay na lakas ng team. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung kakayanin ng Denver Nuggets na i-extend ang kanilang win streak sa pagtalo nila sa OKC Thunder at San Antonio Spurs sa magiging last 2 games ngayong regular season sa mga susunod na araw, lalo pat para sa OKC at Spurs non-bearing na nga ang dalawang larong ito. Samantala, dahil nga sa pagkawala ng mga key players sa nakalipas na laban ng Lakers, delikadong mawala ang kanilang home court advantage sa playoffs. At mangyayari yan kapag naungusan sila ng Houston Rockets sa 4th seed ng West. Pero ayon sa kanilang head coach na si JJ Redick, hindi rin naman basta-bastang susuko ang team. Susubukan pa rin naman nilang protektahan ang pwesto sa 4th seed sa pagbawi sa last 3 games. Sa katunayan, hindi kagaya ng mga nakaraan nilang laban, mas magiging seryoso ang team since inaasahang magbabalik na nga ditong muli si LeBron James matapos ang 1-game absence sa team noong nakaraan laban sa OKC Thunder bunsod ng injury management. Bukod sa kanya, maglalaro na rin naman dito si Marcus Smart matapos makarecover sa kanyang injury na siyang naging rason bakit hindi siya nakapaglaro sa Lakers ng halos ilang linggo. Ibig sabihin, mas magiging seryoso ang Lakers sa last 3 games lalo sa Golden State Warriors, Phoenix Suns at ang last game kontra naman sa Utah Jazz. Samantala, dahil nga sa pagiging inconsistent ng Miami Heat buong season, tuluyan na nga silang bumagsak sa 10 seeds sa standings ng Western Conference. At ang masakit pa dyan, manalo o matalo sa mga susunod na laro, hindi na nga sila aangat o na-stuck na nga sila sa top 10. Ibig sabihin, isa na naman nga silang ganap na play-in team. Ito ang pang-apat na sunod na taong nakasali sila dito simula nang maimbento ito ng NBA. Hindi na rin naman sila kaya pang makahabol sa 6th seed dahil sa tuloy-tuloy yung talo. Wala rin naman pinagbago sa Miami Heat sa nakalipas na ilang taon, pero hindi rin naman ibig sabihin yan wala silang pag-asa. Though may sawang-sawa na ang mga fans sa pinagagagawa ng team bawat taon, hindi na rin naman huli ang lahat para makapasok sila sa playoffs. As of now, kailangan nilang makaangat ng konti sa play-in tournament, magkaroon sila ng pagkakataong makuha ang home court advantage. Kapag nakaangat sila sa 7th o 8th, kailangan na lang naman nila ng isang panalo para makasigurado ng pwesto sa playoffs. Magkakaroon sila ng 2 tsansa o buhay sa play-in. Kaya hindi pa rin naman dapat mawala ng pag-asa ang mga fans ng Miami dahil patuloy pa rin naman itong naglalaban.